على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون لوجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزدنا علما وجعلنا ممن يخافك يا أرحم الراحمين. لك الحمد كله ولك الشكر كله دائما وأبدا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alos humigit kumulang 2 buwan na tayo sa usapin tungkol sa akida. Nasimula na natin ang tungkol sa definasyon ng akida, nakuha na natin ang tauhid, ang kahalagahan ng akida sa buhay ng isang Muslim. Hindi natin nakuha ng lubusan ang pagpapaliwanag sa ibang mga patungkol sa mga firqa ng mga ibang mga kamusliman. Ngunit tayo ay dumaan sa kung bakit nagkaroon ng pagkawatak-watak o bakit nagkaroon ng may mga ibang mga firqa ang mga kamusliman. At nalaman natin na ito ay hindi pa bago dahil propesiya na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangyayari ang mangyayaring ito. Maari ba isa sa inyo o 2, 3 sino ang makakapagbigay ng dalil sa hadith ni Propeta na propesiya nga na hindi na natin mahadlang na magsasalputan ang mga iba't ibang mga sekta ng mga kamusliman? Anybody from the group? We have already explained this in many times, di ba? Maski hindi nyo na ipaliwanag siya na mismo yung hadith, kahit papaano ay yung ibig sabihin na sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino? Teka lang. Bago ninyo sagutin, kailangan muna maintindihan muna yung tanong. Dahil fahmus su'al, nisful jawab. Pag naintindihan ng tanong, kalahati na yun sa sagot. So kung hindi nyo siguro masagot, dahil siguro baka hindi natin naintindihan ng tanong. Tama ba, Ryan? So I repeat the question. Give at least hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that emphasize that there will be a time that his ummah will be divided into different sects. Oh, sinagot ko na yun. In English ko lang siya. Naunsa ba ning mga tawa ni siya, oy? Oh, naunsa di. Nanay na ganyan. Oh, man ko nakita kay diha siya sa gilid. Naunsa di ay kabay. Ikaw Ali Hipólito. Oh, sige. Gusto ko si Ali Hipólito. Ano yan? Sasabihin pa niya yan ng Arabic. Bismillah. No, sige, Tagalog. Sige, Bismillah. Yung alam ko, sir, ang Ahlul Kitab, ang mga Hudyo, mahahati siya sa 71 sects. Ang mga Kristiyano, 72 sects. At ang mga Muslim nga na mahahati sa 73 na firqa. Tama ba, sir? Very good. Yan ang ibig sabihin ng hadith. Tama? At ang delikado dito, sinabi ni Propeta bilang babala sa atin lahat, kulluhum finnar. Lahat sila ay sa impyerno. Ang alin? Sekta ng mga Hudyo, mga Kristiyano, o sekta ng mga kamusliman. Maliban sa iisa lamang na jamaa. Man humul jamaa, humul ladina ma'ana alayhi al-yawm wa ashabi. Kung ano ako ngayon na paninindigan ko, na turo ko, na pinag-iwanan ko, at yun din ang paninindigan ng aking mga sahaba.
na hindi sila nagbago, hindi sila nagbityo, at hindi sila nagkulang. So, yun mga kapatid, nakuha na natin yan maraming beses, naintindihan na natin, at dapat lang sa isang Muslim ay hindi ito babago sa kanya at hindi siya mabibigla tungkol sa bakit ganito nagkaroon ng mga ganyan-ganyan. Kasi propesya na nga ito ni Propeta Muhammad na sa ayaw at hindi natin gusto ay mangyayari at magaganap itong propesya ni Propeta Muhammad. Katulad halimbawa na lang, natatandaan ninyo ang hadith ni Propeta Muhammad na iniulat ni Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na ito ay nabanggit sa kitab ni Bukhari. Anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadhihi al-ummah fi akhir zaman la tattabi'una sanana man qablakum hatta walau salaku juhra dubbin la salaktumu. Faqalu ya Rasulullah man hum? Aw qila man hum ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman. Shuf kayfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba bihadha al-kalam bi annahu ya'rif mawhibatun min Allah subhanahu wa ta'ala arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fi akhir zaman. Sa ayaw at gusto natin, sa mga lugar ng mga kamusliman, sa lugar ng kahit saan tayo nandoon, mangyayari at ang magaganap na sinabi ni Propeta Muhammad na katotohanan susundan ninyo ang mga kilos at gawain at kultura at tradisyon ng mga gawain ng mga nauna sa inyo. Sinabi nila, sugo ng Allah. Sino ito? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski ito sila ay pumasok sila sa lungga ng butiki na napakaliit. Alam niyo yung lungga ng butiki, yung pinapasukan niya? Napakaliit yun, di ba? Kung napakaliit yun at mahirap pinpasukan, papasukan din ng mga kamusliman, ng mga ibang kamusliman, at hindi naman lahat. Dahil ito ay propesya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ito na nga ang nangyayari. Nakikita ng ating dalawang mata, dalawang tenga at naririnig na natin, na nasasaktan at puso at isipan natin, na mismo sa bahay natin. Huwag ka na lumayo, Brother Abdurrahman. Bakit ustad doon sa lugar ng mga kamusliman? Bakit dito? Bakit sa Dubai? Bakit sa kahit saan lugar sabihin mo? Simulan mo kayo sa bahay mo. Wala ka bang nakikita ng pababago doon na kayo ay tayo, asawa mo, mga anak mo o kahit sino na hindi mo makontrol na nakikigaya na rin? Ano sinabi ni Propeta Muhammad? Maski pumasok sila sa lungga ng pinakamaliit na lungga ng butiki, susundan ninyo. Ngayon, tignan ninyo na ngayon. Huwag na natin isa-isahin. Mga birthday, mga national days, Halloween, Allahu Akbar. Nakita nyo ang mga Halloween ngayon, ang mga Musliman nagsusuot-suot ngayon na parang mga aswang, mga balbal. Balbalan. Sa amin sa Tausug, balbalan. Balbalan. O sa amin sa Maranao na balbang, sa mga Bisaya na aswang. Yan. Sino yun? Mga Muslim, bro. Brother Yahya, ginagawa nila. Sasabihin mo, bakit ganun? Bakit ganyan? Hindi na ito pabago, bro. Because this is a prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have told us already 1,000 more than 400 years ago. And this will gonna be happened. Whether we like it or not. Ano ang isang dapat ng Muslim na dapat niyang gawin? Alam mo na mangyayari yun. Ikaw mismo sa sarili mo, magkaroon ka ng sapat na kaalaman para ikaw ay hadlangan mo ito sa sarili mo, sa asawa mo, pamilya mo, mga anak mo, sino yung kakayanin mo. Tapos ipamalas mo at sabihin sa mga iba. Ayaw maniwala ng asawa mo, matigas ang ulo, anak mo, ganun din, matigas ang ulo, kapatid mo, pamilya mo, Ya Allah, I have done my part. Ikaw ang magbibigay ng gabay at hindi ako. Importante, nagawa ko ang dapat. Ganun din ang mga propeta, hindi lahat nabibigyan nila ng gabay. Importante, absuelto tayo. Huwag natin gawin yung iba, ustad, yung asawa ko hindi naniniwala, hiwalayan ko na lang. Ishada. Diretso na lang, nahiwalayan mo ang asawa mo dahil hindi naniniwala, anak mo itatakwil mo dahil ikaw nag-Muslim. Pasalamat ka bro dahil ikaw pinaintindi ng Allah sa iyo ang Islam. Sila hindi nila naintindihan. Huwag ka masyadong harsh, huwag ka masyadong shadid.
kun layyinan, maging ikaw ay doon sa gitna. Mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Dahil ngayon, dadako tayo at kukunin natin ang Syarhul Aqidatu Al-Wasatiyah. Ngayon pa lang makikita ninyo at maintindihan ninyo, ibang kitab na naman ito, nakuha natin. Ang dami na ng tungkol sa akida. Mag-aral kayo sa mga ibang mga Islamic Center, sa mga pag-aaral sa mga akida, katulad sa Islamic Center ni Sheikh Israel at mga ibang mga Islamic Center, may mga mustalal hadith, may fiqh, yan ang mag-aaral. At ang mag-aaral na totoong Muslim, nag-aaral siya sa kahit saan sinong mga sheikh. Na mu'tamad, na hindi ko sinasabi na mga mu'tamad kami, pero aralin nyo, buksan po ito, isipan nyo, kilalanin sino talaga itong mga ustad na nagtuturo ng katotohanan. Dahil kayo, kaligtasan ninyo ito sa buhay ninyo. Hindi katulad ng pagkain, ayaw mo, umaayaw ka. Ito ang problema, pagkaalaman na ito ay inalam mo sa isang tao na nangliligaw, kawawang cowboy ka. May bulsa, wala namang pera, may baril, walang bala. Kawawang bata. So mga kapatid, ano ba itong Syarhul Aqidah Al-Wasatiyah? Sino magbibigay ng idea? Ha? Aqidah Al-Wasatiyah. Yun lang yun. O, yung mga nag-aral ng Arabic. Ya ahlal Quran wa ahlal hadith. Ya ahlal lugat al-Arabiyah. Mada tafhamuna fi hada al-kalam? Al-Aqidatu Al-Wasatiyah. العقيدة الوسطية في هذه المعنى سوف تفهم ذلك وسوف تستطيع أن تقول لي ما معنى هذا noon sa inyong kinabuhi. Oy, huwag kayong magmarites dyan, kayong dalawa. Pakinggan ninyo. Ano, sagutin nyo, kayong dalawa. Ano ibig sabihin ng Aqida Wasatiyah? Sige. Ang tamang pagbabatas sa tamang akida. Nang hula si Juan na malapit na, pero hindi siya ang tumpak na kasagutan. Diyan sa partner mo na nag-usap sa'yo, itanong mo sa kanya, ano ang ibig sabihin ng Aqida Wasatiyah? Ang nasa tamang paninindigan. Parehas silang nang hula. Kasi magkatabi sila at hindi sila nakikinig, nagsasalita ako, paano tayo magkakaintindihan? Malapit siya pero hindi siya ang tumpak. Sige, sino? Challenge. Oh, mashallah, very good. Abdul Salam, ano? Paniniwala na balance. Very good. Takbir! Wasat. Ma ma'na wasat? Ma'akhudatun min kalima wasat. Wasatiyah. Doon ka sa gitna. Waja'alnakum ummata wasata. Tinalaga namin kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pamayanan na nandoon lang kayo sa gitna. Hindi sobra, hindi nagmamalabis. Akida na paniniwala na doon sa tama. Doon sa gitna. Hindi nagmamalabis, hindi nagkukulang. Bakit? Kasi may mga akida na sobra. Lumagpas. Miyadadag. Andi ang katanan, miya kaso. Hindi ko alam, asa nag-ato. Kasi sumobra. Lahat ng sumobra sa guhit, anong mangyayari, bro? Maligaw. Sasabihin mo, ito yung direksyon, ibang direksyon na pinuntahan niya. Maliligaw ka. May akida rin na kulang. May mga tao na mga Muslim na naniniwala sa athbata bima asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa nafa bi ba'di asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Naniniwala sila sa mga ibang mga pangalan at katangian ng Allah, pero yung mga iba, nafa. Hindi nila pinapaniwalaan o iba ang kanilang interpretasyon. Kaya si Sheikhul Islam bin Taymiyyah, Allah yarhamu, gumawa at sumulat ng kitab bilang panlaban, bilang depensa sa para pangalagaan ang tunay na pananampalataya ng mga Muslim na nandoon lang tayo sa tama. Hindi sobra at hindi kulang. Dahil sa totoo lang, maraming mga kamusliman ngayon, mga kapatid, na sobra. Masyado silang harsh. Ano bang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Katotohanan, ang mga taong sumobra, ang mga taong mga syadid, ang mga taong sila yung mga istrikto, kalugian sa kanila. Kasawi ang palad sa kanila. Pagsisisi sa araw ng pagkukom. Dahil si Propeta sallallahu alaihi wasallam, tignan nyo mulat sa pool, sa kanyang kwento sa talambuhay ng kanyang buhay, laging nasa gitna.
Nag-asawa, hindi katulad ng mga pare. Ayaw na mag-asawa ang mga pare, kadibuto na lang daw sa Diyos. Anong dibuto ka sa Diyos na unya na mayroon kang kinakaliwa dito? No, hindi pwede yun. Pero hindi, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa siya. Nag-asawa ng maraming babae. Ayon kung sino yung kakayanan niya. Mag-asawa kayo ng maraming babae kung kaya ninyo. Kung hindi nyo kaya, matakot kayo sa Allah. Pananagutan nyo yan sa araw ng paghukom. May kaparusahan sa inyo. Na nagmalabis kayo ng 2, 3, 4, hindi nyo binigyan ng hustisya at tamang karapatan ang mga kababaihan. Huwag nyo gamitin ng Islam na nag-asawa kayo ng marami dahil pwede ang 2, 3, 4. Kala nyo, walang pananagutan sa araw ng paghukom. Bawat pilantik ng dila, kilos, mata, tainga na ginawa, nakasulat yan, uhusgahan sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. So ang Islam, mga kapatid, bago natin ito kunin, dahil kailangan natin ng mukaddima, wa kana min tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala an yassara li fadilati al-Sheikh rahimahullahu ta'ala Syarhul Aqida Al-Wasatiyah. Sa habag at awan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naisulat na nagbigay ang Allah ng kapahintulutan sa kitab ng Aqida Al-Wasatiyah li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-mutawaffa am 738 lil hijrah. Tignan nyo yun. Halos ilang siglo sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, 738 years in hijrah. Oh, bilangin nyo, mathematics. Kailan yun sa hijrah? After ng hijrah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 738 years. Oh, ilan? Lumipas ng humigit kumulang ilan? Ilang siglo? Ilang siglo? Naunsa mo, hindi kayo nagutom doon sa masarap yung ginawa mo na kuwan, merkambing. Mashallah, ang liliit-liit siya, merkambing. Sa amin ang paggawa ng merkambing na malaki. Oh. Sayang, hindi natiran si Sheikh Isa Riyad. Hindi mo natikman yung merkambing nila. Ha? 738 hijrah. Siglo 700 years. Kung siglo ang pagbabasihan, 70 years. Itong siglo, 70. Siglo babasihan siglo, 10 years. 10 years. Oh, 10 years. Ito yung taon, oy, pakinggan niyo muna kasi hindi niyo to nakuha ano itong nangyari. Ito yung taon na 738 ng hijra al-mutawaffa, namatay siya sa taon na ito. Sino? Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kaya kung makikita nyo, isa rin siya sa mga min aqdamil al-masyaikh al-ulama al-qadim. Taghammadallahu wasi'a rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasiha jannati. Wa jazahullahu al-Islam wal muslimin khairal jaza. Wa huwa al-kitabul jami al-mukhtasar. Tignan nyo, kitabul jami, na ito ay kitab na pinuno ng lahat, na ito ay base na summary na kinuha. Al-wasi al-ilm alladhi istamala ala bayan aqidati ahlus sunnah wal jamaa. Kasi ang kanyang isinulat dito, mga kapatid, ang kanyang pinagtipon-tipon dito, yung akida, paninindigan, paniniwala ng mga ahlus sunnah wal jamaa. Na sila yung nandoon sa wasat. Hindi sila sobra, hindi sila nagmalabis, at hindi sila nagkulang. Ahlus sunnah wal jamaa bimada alladhi istamala ala bayani aqidati ahlus sunnah wal jamaati fi asma'illahil husna, khasatan fi asma'illahil husna. Kasi kung bakit man nagkawatawatak at nagkaiba-iba ang mga firqa ng ibang mga kamusliman, ay dahil dito sa usapin ng asma'ullahi al-husna, sa asma'illahi wa sifatihil husna.
Yung tauhidul uluhiyya, tauhidul rububiyya, nagkaisa dyan ng lahat ng mga, kahit anong mga firqa. Dito lang nagkaiba sa asma'illahi al-husna, wasifatihi. Yung mga pangalan at katangian ng Allah, binago nila. Mayroon silang mga pinaniwalaan, mayroon silang iniwan. Mayroon namang sumobra. Mayroon hindi interpretasyon ni Propeta Muhammad at ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaa, sila ang nagbigay ng sarili nilang kuro-kuro ng pangkahulugan. Kaya dapat lang tipunin ano yung dapat ang patungkol sa mga asma'illahil husna na at ito ang tinipon ni. Dito nakafocus ito mga kapatid. Kaya napakahalaga ito. Bakit nakapahalaga? Isipin nyo ngayon sa kapanahunan natin. Why is it very important nowadays? Una, bakit? Hindi lang yun para hindi maligaw. Dahil ito ngayon ang lumalabas ngayon sa social media. Na nagkaiba-iba ngayon, nagkawatak-watak. Ustad, nagdasal ako tapos ang imam namin na Asyaira. Ano ba ang gagawin ko? Ustad, nagdasal ako na ang imam namin na Shia. Ustad Rafida, anong gagawin ko? Yan. So, kailangan malaman natin. Anong hukom? Anong dapat mong gawin sa mga oras na ito? Dahil hindi ito maiwasan dahil ngayon, dito na ngayon, naglantaran at naglabasan. At lalong-lalo na ngayon ang social media, lahat ulama nagsasalita. Isang hadith, dalawang hadith natutunan niya, bayan Maghrib, inshallah, 3 days. Yan. Nasaan na? Sheikh Isa. Sumobra. La hawla wala quwata illa billah wa li'udhu billah. Okay, mga kapatid, so, fi asma'illahil husna wa sifatihil uliya. Azza wa Jal wa qad syarahahu Syekhana rahimahullahu ta'ala ala talabihi fi jamiyati bi Unaizah iddati marrat. Sa, alam niyo ang Unaizah? Saan ito? Aynal Unaizah al-an? Qasim. Ito ay tinuro niya doon sa mga masajid, sa mga jamia, doon sa Unaizah. وبعد تفريغ واقع تلك الدروس العلمية من أشراطه تسجيل نشر الشرح في كتاب المطبوع. Ito ay nagawa ito nung 14 na-compiled na siya. Okay? Na-compiled na itong Kitabu Syarhul Aqidat al-Wasatiyah sa Hijri ng 1413 Hijri. So bago lang, 'di ba? 1413. Ngayon tayo ay 1446. Diba? So, more than 30 years now from now. Thumma innahu ba'da itla'i fadlihi ala kitabil matbu' qarrara rahimahullahi ta'ala an syarraha al-multaqa min taqriri laysa ka syarhil al-kutubu bitahrir. Lianna awal ma ya'tabiru minal naqs wa ziyada ma la ya'tabiru at-thani. Ito mga kapatid, nung ito ay magawa na, nung ito ay naging na-publish na siya nung 1413 ng Hijri, dito siya naiiba sa mga nauna na mga kitab. Kasi ito, kumbaga, makikita naman natin, di ba, may mga, pati sa pag-aaral natin, may mga kitab na naisulat na, pero sa dumarami yung kaalaman, dumarami yung research, may napupuna na may kulang, may mali, o may ganun, tapos may mga revision, di ba? Yung nababago, kailangan yun eh. Kailangan na review. At kung paano pa siya maging mas mauunawaan. At paano pa siya magiging mas detalyado. So, depende yun. So, ito ang nangyari patungkol dito sa... Ibig sabihin mga kapatid, napakaganda ng kitab na ito. Wallahi. At maganda, kasi naisip ko, review din ito sa sarili ko. Kasi mapipilitan akong basahin ito. Hindi ko pwede na magturo dito sa inyo na nakanganga ako sa inyo pero mas nauna kayong bumasa. Lalo na itong mga marunong mag-Arabic. So, paano yan? Di ba? So, kailangan mapipilitan ko ang sarili ko na magbasa talaga. So, sabay-sabay tayo. Hayya bina natanawwalu sawian fi hadal kitab. Al-azim. Mumtaz jiddan hadal kitab. والمقدمة الشارع tignan nyo فقد من الله تعالى علينا بشرح العقيدة الوسطية التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة أهل السنة والجماعة. Ito yung sinabi natin kanina. تقريرا على ذلة الذين درسها علينا في المساجد. Itinuro niya ito sa masjid.
Itong kagandahan bro ng mga ulama noon. Itong nagagawa natin, naisa sa larawan ko ito bro. Wallahi. Naisa sa larawan ko kasi we are studying in the masjid. We are studying in the masjid. Mag-aral kayo ng mga ulama sa haram. Sa Makkah at saka sa Madina, sa masjid sila nag-aaral. Napakaganda ito. Bukod pa doon, alam natin, batid natin ang mga anghel ng Allah nandirito sa mga ganitong katulad ng pagtitipon. Fil masjid, wa min ajli hirsihim ala hifdi taqrir qamu bitasjilihi. Naging naisulat na ito at nagkaroon na ng naging formality na itinuro na ito sa masjid. Thumma tafriguhu kitabu min asrati tasjil wa qad taqaddamat iddatu makatib nasru bitalabi tibaihi. Subhanallah. Dito na ito naging tanyag na nakilala. Kasi isipin nyo sa oras na yun, sa pagka-compile ng kitab na ito, nakilala na siya at talagang ito yung kumbaga kinilala na dapat nang ituro sa mga masjid, dapat nang ituro sa mga madrasa, sa mga jamia. Kaya pati sa Jamia Islamiyah, tinuturo din ito. Nung second year college kami, itinuro sa amin ito. Sa fasal awal, kinuha namin ito. Walamma kana syarhu al-multaqa min taqriri laysa ka syarh al-maktub at-tahrir lianna awwalul kitab. Ito yung sinabi nila na noong ito ay naisulat na hindi katulad ng mga naunang mga kitab. Ibig sabihin, ito ang kakaiba dito. Kumbaga, tamayyaza hadal kitab lil kutubil al-asabiqah. Di ba? Minsan may mga kitab na mga nauna na minsan parang malalim yung pagkasulat. Di ba? Pero ito, ginawa na talaga na parang mas lalong pinadali at mas naiintindihan. Kaya totoo lang mga kapatid, bakit ito madali at naiintindihan? Kasi ngayon, ito ay isinulat na pagkatapos nito na muallaf ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, allafahu al-Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin. Masya Allah. So narinig nyo si Salih Al-Uthaymin, hindi ba? Narinig nyo siya o hindi? Ha? Min asrina hadil min al-ulama, naabutan natin yan. Lahat tayo naabutan na natin si Sheikh Al-Uthaymin. At kukunin din natin dito si Sheikh Salih Al-Uthaymin. Min ajli hirsihim ala hifdhihi taqriri qamu bitasjilihi thumma bitafrihi kitab asrati tasjil. Walamma kana hadhihi awwalu ziyadatu ya'tabiru ath-thani lidirasati ra'ayna fi hadha al-kitab min ajli ikhraji syarh ala al-wajhi al-mardi. Fa'altu dhalika walillahil hamd wa hafadtu ma la yahtaju ilayhi. Ibig sabihin mga kapatid, sa pagkasulat niya nito ay dito na naganap na naging formality na ito na naituro. At ito ay naging, ano ba yung patama, yung pag ginagamit sa mga university, ito na yung syllables. Ano ba tawag doon? O yun yung manhaj. Ibig sabihin, ginagamit na. Hindi ka pwede makakuha ng subject ng tauhid kung hindi kayo makakakuha ng magiging manhaj nyo ay Syarhu Kitab Al-Wasatiyah. Batayanan li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. So ngayon mga kapatid, sino itong si Sheikh al-Islam o si Sheikh Salih Al-Uthaymin? Anong pagkaalam nyo sa kanya? Tignan nyo si Sheikhul Islam, kukunin natin si Sheikhul Islam Al-Alama Muhammad Salih Al-Uthaymin. Ipinanganak siya noong 1347 ng Hijra at namatay siya noong 1421. So ilan? Mashallah, humaba ang buhay niya, mga 80 plus, ano? 40 to 80, mga 90 plus. Ha? Ang edad ni Sheikh Salih Al-Uthaymin. Subhanallah. Al-Sheikh huwa sahibul fadila al-Sheikhul Alim Al-Muhaqqiq. Siya ang tunay na maalam. Al-Muhaqqiq, na makatotohanan.
bil fiqh al-muyassar. Mga kapatid, ang mga ulama magkakaiba-iba yan. May mga tao na ulama na magaling sa tafsir, may magaling sa fiqh, sa faraid, may magaling sa sira, may magaling sa nahu, sa lugal Arabiya, may magaling sa tarikh, magkakaiba yan. Katulad ng field ng pag-aaral sa English, di ba? May iba-iba tayong mga profession, mga fields, di ba? Ito, doktor. Hindi lahat ng doktor, sim-sim, sawa-sawa. Magkakaiba yan. Ito, doktor ito sa medicine, tapos meron siyang takhasus. Ano yung takhasus niya sa medicine? Nephrologist, urologist, ophthalmologist, di ba? Ganun, nagkakaiba-iba yan. So may mga specialty ang bawat isa. Pero siya, subhanallah, al-fiqh, al-mufassir, warid, al-zahid. Muhammad bin Saleh Muhammad, ito tignan niyo ang pangalan niya kompleto. Siya si Muhammad bin Saleh, na anak siya ni Saleh, na si Saleh ay anak ni Muhammad. Ang mga Arabo, ganyan sila. Pag nanganak sila, hindi nila bibitiwan at iiwan ang pangalan ng kanilang ama at ang kanilang lolo. Ipinapanganak pali sa kanilang mga anak. Na-double na naman, si Saleh, si Muhammad, na anak ni Saleh, na si Saleh ay anak ni Muhammad. Anak ni Sulaiman bin Abdurrahman Ali Uthaymin min Bani Tamim. Doon kinuha yun eh. Tamim, min Bani Tamim. Doon siya sa mga tribo ng Tamim. Wulida fi laylatis sabi wal ishrin min syahri Ramadan. Ipinanganak siya sa Ramadan sa araw ng 27 ng Ramadan. Sabi wa ishrin fi Ramadan fi 1347 ng Hijri. Saan siya ipinanganak? Fi Madinati Unayza. Mga kapatid, bakit kailangan nito malaman? Kasi ang ulama, kung sino yung mga scholar, kung alam niyo na kung saan pinanganak si Fernando Po Jr., sino nakakaalam sa inyo saan pinanganak si Fernando Po Jr.? Nagkukunwari pa kayo, hindi niyo alam. Ha? Oo, alam natin sa Pilipinas. O si Lito Lapid, saan pinanganak? Ha? Ang alam niyo lang, Batang Quiapo. Ha? La hawla. Alhamdulillah, hindi nyo alam. At I'm very proud of you. At hindi nyo alam. At mas magtataka ako at masakwa na sasabihin nyo, Ustad, ipinanganak siya sa Pampanga. Ha? Ibig sabihin, alam na alam nyo, nakasubaybay kayo sa mga... Kung alam natin ang mga kung saan ipinanganak, kung sino ang naging asawa ni ganito, ganyan sa mga artistang ito ang dapat natin malaman, mga kapatid. Ang mga ulama. Saan siya ipinanganak? Sa Unayza. Ehda Mantiqati Al-Qasim, one of the villages in Qasim. Alaqahu walida. Subhanallah, nakakaingit ito. Nagkaroon na siya ng maliit pa lamang ng kaalaman mismo sa kanyang ama. At yan ang mga ulama. Maliit pa ang kanilang anak ay tinuturuan na nila. Rahimahullahi ta'ala, li ta'limil Qur'an, inda jaddihi, nagkaroon na siya ng kaalaman sa Quran, sa kanyang ama, at pa itong na-memorize mismo sa kanyang lolo. Ibig sabihin pati ang lolo niya ay scholar. Ya Rab. Jaddihi min jihati ummihi al-muallim, lolo niya sa kanyang ina. Ibig sabihin, yung nanay niya, tatay ng nanay niya yun. Al-muallim, ismuhu man, Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damig, rahimahullah. Thumma ta'allama al-kitab, natuto na siya ng mga kitab. Shay'an min al-hisab, shay'an, kaunti patungkol sa mga riyadiyat, mga hisab. Wan nusus, taarifo na mamaan ng nusus? Nusus, mamaan ng nusus. Nalaman din niya ang tungkol sa mga kitab ng nusus. Ha? Ano? Ibinubulong mo lang sa kanya. Paano mo namin maririnig? Siya kini, naipagtunyan nung tunay piturian na kami. Ha? Ang nusus, pananaroon. Hindi ko alam ang, ano daw yung pananaroon, hindi nila alam. Pananaroon ang ranaw to. Ang nusus, mga kapatid, ito yung may mga hikam. Tama, may mga proverbs, may mga hikam, may mga
proverbs, may mga aralin sa yung mga matalinghagang mga pananalita. Mga salawikain, o di kaya mga istorya, samranaw na derangan. May mga istorya na mga nakakapupulutan ng mga aral, nusus, na ugnayan, hindi lahat ng nusus lang. Ito, nusus na ugnayan niya sa Quran at sa kitab at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nususul adabiyya. Tignan niyo yun. Ano yung nususul adabiyya? Doon mo makikita sa nususul adabiyya, ibig sabihin kung yung adabiyya, ito yung ngayon yung sinasabi nilang GMRC. Ano ba yung GMRC? Masya Allah. Inabot mo yung GMRC? Ikaw? Parehas tayo, hindi natin inabot yun. GMRC. Kasi teka lang, ang naabot ko nung elementary ako, yung Sibika at Kultura, isa real. Parehas tayo nun, hindi ko alam kung nagkasabay tayo nun. Sibika at Kultura at Musika ng Pilipinas. Mayroon pang musika. May subject kami nung elementary kami, musika. Values. Yun, tama, values. Values education. Very good. Fi madrasati al-Ustad Abdul Aziz bin Saleh Ad-Damigh. Ibig sabihin yung lolo niya, mayroon siyang madrasa. Walay mga kapatid, at ito ang iniinganyo ko sa lahat sa atin at sino mang nanonood ngayon. Pinakamabuting dapat ipag-iwanan natin kahit papaano makagawa tayo, mapag-iwanan natin o makatulong tayo ng madrasa. Masjid, na maski namatay ka, nailibing ka na, napapakinabangan ang madrasa na ito na maraming nag-aaral. Maraming ganyan sa atin na gumawa ng madrasa, namatay na. Hanggang ngayon, ang daming mga tao na nag-aaral dyan. Allahu Akbar. Example na lang ang Jamia al-Islamiyah. Buong mundo ngayon, tignan nyo ngayon itong mga scholar na mga international mga scholars. Itong sina Yasir Qadi, sina Mufti, Ming, lahat ng mga iba pa. Halos karamihan, iba-ibang mga universidad. Although ang pinakamatandang universidad sa mundo, anong pinakamatandang universidad sa mundo? Anybody knows? Jamiatu Azhar fi Misr. Yan, aqdamul jamia fil alam. Kaya ang mga Misr, yan din ang yatafakharuna biha. Ang mga Misr, dyan din sila proud na dyan nagkaroon ng the oldest university in the world where you can find only in Cairo, Egypt. Dito sa rahimahullah wa dhalika qabla yatalaqqa bi madrasatil ilm Ali ibn Abdullah as-Sayhan rahimahullah haitsu hafidha al-Qur'an al-Karim inda dhuhuri qalbin waliyan yatajawaz 14 min umrihi ba'd. Allahu Akbar. Si Sheikh Saleh Al-Uthaymin na imores na niya ng kumpleto ang Quran sa edad na 14 na bulang. 14 years old. Yan ang mga ulama na imores talaga yung Quran. Yung totoo. Allahu Akbar. Isipin nyo sa pag-aaral ng tafsir at saka sa mga tauhid at sa mga nusus al-adabiyah. Wa yatawajjahu min walidihi rahimahullahi ta'ala aqbala ala talab al-ilm ash-shar'i. So nung naimuras na niya ang Quran ng 14 years old doon sa kanyang mismong lolo, ay dumako siya naman sa kanyang ama na kung saan nag-aral siya ng ilmu syar'i. Dito na yung sharia. Ilmu syar'i, ito yung Quran, hadith. Wa kana fadilatu al-Sheikh al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sino? Fadilatu al-Sheikh As-Sa'di. Isa ito sa mga naging guro ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin. Rahimallahu wasi'a rahmatu. Yadrusu al-ilmu syar'i wal-arabiyya fil Jami' al-Kabir bi Unayza. Ibig sabihin, natuto siya at nag-aral siya ng ilmu syar'iyya at ang lugat al-arabiyya sa Jamia na malaking Jamia sa Unayza. وقد رتب اثنين في من طلبه الكبار لتدريس من طلبه فأدمد الشيخ إلى حلقه الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع.
Subhanallah. So, dito na naman siya. Nakapag-aral na naman siya sa isang sheikh na si Abdul Aziz Al-Mutawi. Ito ang iniinganyo ko sa inyo mga kapatid. Huwag lang kayo mag-aral sa isang ustad. Maganda mag-aral din kayo sa lahat ng mga ustad. Ang mga ulama, ganyan sila. Marami silang mga sheikh kung saan sila nag-aaral. Kung saan sila. Kasi isipin mo, yung ustad na yun, kung anong naibibigay niya, yun lang nang naibibigay niya. Hindi niya may bibigay yung kung ano yung may alam ng isang ustad. So ikaw na nag-aaral, mapalad ka at maswerte. Kay daghan imong madungog, imong tainga, dito sa ustad dito, sa ustad pikas, sa ustad dito sa sulod, sa ustad sa gawas, tanan. Lahat mo marinig. O, di ba bro? So lahat, mas marami. Ito magaling sa fiqh, ito magaling ito sa nusus, ito magaling sa tarikh, ito magaling sa kwan. Allahu Akbar. So pinag-ipon-ipon lahat ng mga ulo, ng mga utak ng mga ustad, napunta sa isang ustad na si Yahya. Allahu Akbar. Takbir. Oh. So isipin mo, gano'ng maski pumuti ang buhok mo, Ustad Yahya, walang problema yan. Lahat tayo puputi ang buhok. Importante yung kaalaman. Yan ang pinaka-importante ang kaalaman na yan. Na hindi natin, yan ang tunay na yaman. Allahu Akbar, nakakaingit ang mga natutunan. Fankasama Sheikh ila Sheikh Al-Mutawi rahimahullah hatta adraka min al-ilm fi tawhid. Ito yung mga kapatid ha. Hatta adraka. Mama na adraka? Adraka ay? Mama na? Lughal Arabiya, ya ahlal lugha. Mama na adraka? Adraktuka hunak. Adraka talibu hadihil madda. Ha? Adraka, ibig sabihin ano? Naiwan? Anong naiwan? Very good. Natutunan niya, na pag-aralan niya, kurso na kanyang nakuha. Yun ang ibig sabihin nun. Lahat yun. Sim-sim, sawa-sawa, magpipinsan lahat yun. Hatta adraka min al-ilm at-tawhid wa ilm al-fiqh wa nahu. Allahu Akbar. Ito, maganda sa inyo. May magaling dito sa inyo sa nahu. Masya Allah. Sige nga, subukan ko kayo ng nahu. Kayo na lahat na nandito. Ma i'rabu an taqul jaa Zaidun rakiban. Sige, ilm al-Arabiya. Anong i'rab? Jaa Zaidun rakiban. Jaa, aywa, jaa ano? Jaa fi'lun madi mabniyun ala al-fatha. Sige, subukan natin si Ali. Pag hindi mo yan nasagot, kukunin ko yung bisikleta na ibinigay. Jaa fi'l madi mabniyun ala al-fath. La mahalla laha min al-i'rab. Zaidun fa'ilun, masya Allah. Fa'ilun marfu. ضمة الظاهرة. شفت هذا يا شيخ عيسى. وراكبا ها عبد الرحيم maf'ulun bihi. May pagkaiba ang maf'ulun bihi doon sa hal. Dito sa oras na ito, sasabihin mo siya hal. Kasi anong ibig sabihin ng hal? Ang hal ay ano yung paraan na pagdating ni Zaidun. Kasi pag sinabi mong maf'ulun bihi, yun yung objective. Anong kinain niya? Pwede mong sabihin, akala Zaidun at tufahata. O, kumain si Zaidun ng tufahata. Doon mo masasabi, yung tufaha ay maf'ulun bihi. Objective niya yun, kinain niya. Ibig sabihin, akala fi'il madi wa huwa mabniyun ala al-fatha la mahalla laha min al-i'rab wa zaidun huwa al-fa'il marfu'un ala dhammati adh-dhahira ala akhirih wal tufahata ish ma'na tufahata maf'ulun bihi li'annahu hada objective kung ano yung kinain niya. Pero dito sa isang aya, dito sa isang jumla na sinabi natin, jaa zaidun rakiban ay mada tas'al kayfa jaa zaidun mahaluhu.
ano ang uri na bakit dumating si Zaidun. So ipinaliwanag na si Zaidun ay dumating siya ay dumating na may sasakyan, nakasakay. Ja'a Zaidun rakiban. Dumating si Zaidun na siya ay may sinasakyan. So, ang hal, ganun. Daiman din ay siya ay marfu. Daiman ay mansub. Di ba? Anong example niya sa Quran? Sa Surah Yusuf. Yun nga. Hal. Hal ang i'rab niya, yung hal. Instead ng maf'ulun bihi, ang i'rab niya ay hal. Mansubun pa rin siya, mansub. Sa Surah Yusuf yun eh. Waja'u yabakuna dahikan. Basta, sa Surah Yusuf yung tungkol sa hal na pagdating yung mga kapatid ni Yusuf na nagsisiiyakan sila. Anyway, napunta tayo sa Arabic. Ikaw talaga, Ali, problema sa'yo. Pag nakikita ko si Ali, dagdag kaalaman. Maganda, dagdag kaalaman yun. Allahu Akbar, mashallah. At kunu mithlahum. Bro, kunu mithlahum. Wallahi, maging katulad kayo nila. Ito ni sina Yusuf de Leon. Yang si Yusuf de Leon, nung una kong dumating dyan sa Darul Bayda na 2012, bata-bata pa yan. Subhanallah. At subhanallah, yung mga kasama niya bro, wallahi nakakabigla. Ngayon nagtuturo na sila. Ang tunay na propesyon na pinakamarangal sa Allah, pinakamalugod sa Allah, at tunay na yaman, tanging yaman, ang pagtuturo ng kaalaman sa Islam. Wala nang iba. Kay Ustad Yusuf ko pala natutunan yung may Arab. Masya Allah. Tignan mo yan. Si Ali, natutunan niya kay Yusuf. Subhanallah. Marami yan. Okay, mga kapatid, bilang panghuli, dahil ang oras ay talagang mas gusto natin napigilan ng oras, pero hindi napipigilan ng oras. No? Umaandar pa rin ng oras. Di ba, Muhammad? Okay, so ito bilang panghuli patungkol dito sa kitab, tignan niyo ang sinabi niya dito. Wa hadzal kitab kitabun mukhtasar yusamma al-aqidatul wasatiyah. Allafa Sheikhul Islam li'annahu hadara ilayhi rajulun min qada'i wasatihi ka syaka ilayhi ma kana an-nasu yu'anuna min al-madahib al-munharifa fima yata'allaq bi asma'illahi wa sifatihi. Subhanallah, ito pala ang dahilan. Alam nyo, minsan lahat may dahilan. Tama? Wala. Tama, hindi. Do you agree that everything happens, there is a reason beyond? Di ba? Bakit ka nag-asawa? Kasi kailangan mo. Di ba? Bakit siya ang pinakasalan mo? Kasi nakita mo, nagugma ka sa iya. So yun, nagkaroon ng rason. Di ba? So lahat ng mga nangyari, minsan may mga rason talaga. Tignan mo ang kitab na ito kung bakit ito naisulat. Alafa Sheikhul Islam na isulat nito niya at nag-inganyo ito sa kanya dahil dumating sa kanya ang isang lalaki. Nung dumating sa kanya, syaka ilayhi, at siya ay nagtanong o nagreklamo o nagsangguni. Sabi nga niya sa kanya, ang mga tao yu'anuna maraming mga madahib, maraming mga sekta, maraming mga kuro-kuro, maraming mga pag-uunawa na magkakaiba-iba, sabi niya. Munharafa, at yung iba ito ay hindi na makatotohanan. Lalong-lalo na, maya ta'allak bi asma'illahi wa sifatihi. Lalong-lalo na sa mga pangitain tungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah. Ano sinabi? Fakataba hadihil aqida allati tuaddu zubdatul aqidati ahlu sunnah wal jamaah fima yata'allaq bil umur allati khassan nasu fiha bil bid'i. Allahu Akbar. Ipinasulat at sinulat itong kitab na ito bilang karagdagang kaalaman, tamang pag-uunawa doon sa akida ng ahlu sunnah wal jamaah sa mga bagay na nagkakaroon ng mga pag-aalinlangan o paninira o mga pabago ng mga ahlul bid'ah tungkol sa mga pangalan. Di ba? Tignan nyo, may mga, kung nanonood ka, ikaw na maranaw na nagsasabi ngayon, tiya-tiyaguan niyo waritigan sa limas wala na, bigan niyo pan sa wala sa paras, bigan niyo pan sa ai. Wallahi, kufrun, sabi ng mga pantas. Pagiging kufr mismo na sinabi ng Allah sa Quran na mayroon siyang kamay,
Sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nabanggit na mayroon siyang paa, tapos sasabihin niyo na wala siyang kamay, wala siyang paa. Sinabi niyo mismo ng Quran at saka Sunnah, tapos ikaw magsasabi na hindi. Kayo ang sinasabi niyo na antum mujassimun. Ginagawa niyo na ang Allah ay mayroon siyang mga katawan. La abadan. Nabanggit ng Allah kung ano ba ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah sa tungkol sa mga akida natin sa sa sifat. Ano? Sami'na wa ata'na, athbatana Allahu ma athbatahu Allah binafsihi. Pinapatunayan natin anong sinabi ng Allah sa Quran patungkol sa sarili niya, yun na yun. Pero bila kaif, hindi natin pinapahulugan ng papaano. Hindi natin binibigyan ng itsura. Hindi natin inahambing. At lalong hindi natin inilalarawan. Sa kaniyang mga tarmi mudulan, yun ni Terwa, yun ni Pakambalbalsan. Di ba? Bro, ari, upang manasakay yun ni Magamagu. Ikayo ang nagbabago. Hindi kami ang nagbabago. Sinabi ng Allah sa Quran, babaguhin mo. Unsa di ka nabuang. Wallahi, this is true. Marami pwede nakakapagsalita ako dito bro dahil emotional tayo, tao tayo. Minsan gusto natin, pag-utagang umad. Pero anong gagawin mo bro, di ba? Wallahi, this is the reality. Mga kapatid, sinabi ng Allah yun, tapos sasabihin mo na hindi. Tapos ang ginagawa mo mga kafir na yung mga ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah na sila nagbibigay doon, samantalang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ganun lang tayo. Tawqifiyya tayo. At ang sami'na wa ata'na, nuthbithu ma athbata Allahu fi kitabi wa nuthbithu ma athbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asma'illahi wa sifatihi. Khalas. Hindi tayo nagpaparong. Pinapatunayan natin, pinanindigan natin kung anong sinabi ng Allah sa mga pangalan at mga katangian niya sa Quran, pinaniwala natin. Imanu bihi wajib, walakin bila kaif. Wala tayong hindi nararapat sa isang dila ng isang tunay na mananampalataya na itanong niya, papaano kaya yung kamay ng Allah? Waliyaudu billah. Laisa laka dakhil inta dukhul inta mukhfi. Bakit mo kailangan yun alamin, bro? Sapat na inalam mo na meron. Ang utak ng tao, mahdud. Mahdud, ibig sabihin, ang utak na ipinagkaloob sa Allah sa atin ay napaka-limitado. Anong dalil sa Quran? Na limitado ang utak na ibinagkaloob na sa atin ng kaalaman. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Kalila. Napakaliit ang kaalaman. So ang kaalaman na ibinigay sa iyo na ganun lang yun, hindi mo pwede pasukan ng mga ilmul ghaib dahil hindi yun ipinaalam sa iyo ng Allah sa utak mo na yan na pasukan ng mga ilmul ghaib na hindi mo kaya. Dahil pag pinasukan mo yung ilmul ghaib na yung utak mo na sumubra na, mabuang na ka. Iba na ang magiging paniniwalaan mo. Iba na ang papasukan mo. Isipin mo, katulad ng cellphone bro, yung cellphone na yan, dito lang yan, di ba? Pag nawalan ka, pumunta ka dun sa diserto na walang mga hindi na yan magkakaroon ng signal. Faidahada, mafi. Wala na. Doon lang, limitado lang kung anong meron. Ganun din ang utak ng tao, limitado. Tapos papasukan mo yung mga bagay na pati si Propeta Muhammad at kanyang mga sahaba, hindi nila ito pinagtanong-tanong, tapos ikaw ngayon ang nagpabago. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu madha? Ang paniniwala dito sa sinabi ng Allah patungkol sa kanya ay wajib. Wajib yun. Dahil kung hindi, magiging kafir ang tao. Pero, ang patanong dito ay bid'a, pabago sa reliyon. Ikaw nagbabago sa reliyon. La hawla wala quwata illa billah. At dito mga kapatid, sinabi sa Al-Aqida, li'annahu hadara yu'anuna fi hadhil kitab. Bakit nagkaroon ng mga iba't ibang mga ibang sekta at grupo ng mga kamusliman? Wal jama'a fi ma yata'allaq bil umul khassa fi bid'ah wa kathura fi hadzal kalam wal qiblu wal qal. Sinabi ganun, ganyan at ito ay isinulat. Wa qabla an nabdahu hadzal kalam ala hadhihi ar-risala al-'azima nuhibbu an nubayyina jami'i risalati ar-rusul min awwalihim Nuhu alayhi salatu wasalam ila akhirihim Muhammad sallallahu alayhi wasallam kulluha tad'u ila tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Bago natin ito simulan, mga kapatid, ay dapat natin malaman na mabigyan natin linaw na ang lahat ng mga propeta, silang lahat,
ang kanilang katuruan ay tungkol sa mula kay Nuh at pinakahuli na si Propeta Muhammad, lahat sila ay nagturo sa tauhid na kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inshallah ito ang kukunin natin sa susunod na kailan? Kabanata next week. Inshallah, sana bigyan pa tayo ng Allah ng buhay. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.